day. Hallelujah. Sige, hallelujah. Sambahin natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago tayo mga kapatid darako sa pakikinig ng salita ng Diyos, napakagandang bagay mapatid that we have a worshipful heart, mga kapatid. Amen. I-maintain natin ang atmosphere ng worship. I know, mga kapatid, we are here, mga kapatid. Hallelujah, dahil alam natin na sa sanctuaryo ng ating pong Panginoon or in the presence of God, hallelujah, ang ating pong pag-asa ay umuusbong, ang ating pong pag-asa ay lumalago. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Awitin natin mga kapatid yung hallelujah, pinaawit kanina sa worship. And let's feel the Lord. Damhin natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Faithful forever are you, God. Are you, God? Merciful healer, are you, God? Are you, God? Mighty Redeemer, are you, God? Are you, God? Shield and defender, are you, God? Are you, God? Faithful forever, are you, God? Are you, God? Merciful healer, are you, God? Are you, God? Mighty Redeemer, are you, God? Are you, God? Shield and defender, are you, God? Are you, God? Yes, hallelujah. Hallelujah. What can wash away my Yes, hallelujah. sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. We stand here in your presence, lifting up the name of Jesus, Come on. a strong Come tower on. meant to save Yes. us, and now nothing will defeat us. We are boldly interceding for our children lost and bleeding. We'll see slavery bow to freedom and the sick restored to healing. So we fight for those who have fallen and take back what has been stolen from our families, shamed and broken. Hope will rise and hearts are open. We'll see joy defeat depression, liberation from addiction. For we are at our weakest, your power is completed. Faithful forever are you, God. Yes, Jesus. Come on, men. Are you, God? Unawain natin mga kapatid. Hallelujah. There's a message from that song. Hallelujah. There's a message in that song.
Hallelujah, that we are about to hear. Are you God? Mighty Redeemer. Are you God? Are you God? Shield and defender. Are you God? Are you Come on, standing in your presence, lifting up the name of Jesus, a strong tower meant to save us, and now nothing will defeat us. We are boldly interceding for our children lost and bleeding. We'll see slavery bound to freedom, and the sick restored to healing. So we fight for those who have fallen, and take back what has been stolen from our families, shame and broken. Hope will rise and hearts are open. We'll see joy, defeat depression, liberation from addiction. For when we are at our weakest, your power is complete. Standing in your presence, lifting up the name of Jesus, a strong tower meant to save us, and now nothing will defeat us. Yes, we are boldly interceding hallelujah, for our children lost and bleeding. We'll see slavery bow to freedom, and the sick restored to healing. Hallelujah. Fight for those who have fallen, and Fight take for back those who what have fallen, has oh been God. stolen from our families, shame and broken. Hope will rise as hearts are open. We'll see joy, defeat depression, liberation from addiction. For when we are at our weakest, your power is complete. For the last time we're standing in your presence, lifting up the name of Jesus, a strong tower meant to save us, and now nothing will defeat us. So We are boldly interceding for our children lost and bleeding. We'll see slavery bow to freedom, and the sick restored to healing. So we fight for those who have fallen, and take back what has been stolen from our families, shame and broken. Hope will rise and hearts open. We'll see joy, defeat depression, liberation from addiction. For when we are at our weakest, your power is completed. Come on, hallelujah. Alabakataya sakayara. Come on, declare the power of God. He is here in our midst today. Hallelujah, hallelujah. He is in our midst today. And He's about to minister to us. Ano man ang kailangan natin, ano man ang situation natin. Hallelujah, hallelujah. Our God is able. Amen, our God is able. Hallelujah, makapangyarihan ng Diyos nating pinaglilingkuran. Amen. Let's open our Bible, mga kapatid, in the book of 1 Samuel, chapter 30, verse 18 and 19. Amen. Praise God. Praise the Lord. 1 Samuel chapter 30, verse 18 and 19. Hallelujah. Are you there with me? Amen. Verse 18 says, And David recovered all that the Amalekites had carried away. And David rescued his 2 wives, and there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that they had taken to them. David recovered all.
David recovered all. From that praise, I would like to give a title for this message: Absolute Recovery. Absolute recovery. Amen. The word absolute, mga kapatid, ay sa ibang pananalita, we can say complete or total. So the title of my message, either it is a complete recovery, a total recovery, or an absolute recovery. May the Lord bless us, pagpalain tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid, at makakaupo na po kayong lahat. Amen, hallelujah. Salamat sa Diyos, mga kapatid, na naibigay ng maaga sa akin ang pangangaral ng salita ng Diyos. And today, mga kapatid, pag-pray din natin mamaya ang ating pong mga kapatid na legal nang magkasama. Amen? Dahil nung mga nakaraang taon ay illegal ang kanilang pagsasama. Amen? At masaya sila dahil wala nang tinatawag na guiltiness sa kanilang isipan. Dahil sila po ay nabasbasan na, mga kapatid. Amen? And we are going to pray for them. Amen? Nandito si John Lloyd Cruz. Ay, hindi, mapid, John Lloyd Cardaño. Muntik lang. Cardaño pala. At saka yung kanyang may bahay, Sister Daisy, mapid. Let's pray for them. Mapid, kinasal sila last, ano na yan? Wednesday. Okay, last Wednesday sa Mayor's Office. Amen. At salamat sa ating pong Panginoon. Inaayos niya ang mga buhay ng mga anak ng Diyos. Dahil napakahirap maglingkod, mga kapatid, na meron tayong guiltiness, mga kapatid. Shall we say amen? Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. At to begin, mga kapatid, ang tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos, gusto kong ipaunawa at ipaalala sa atin na bilang manlalakbay, na mananampalataya sa ating pong Panginoon, ang ating journey ay inihalin tulad sa buhay ng sinasabing sundalo. Amen. Our life or our journey as a believer, mga kapatid, is being compared to a life of a soldier. Amen. So in short, mga kapatid, tayo, mga kapatid, na tumanggap sa ating pong Panginoon ay kasama tayo sa tinatawag na batalyon ng ating pong Panginoon. Ang ibig sabihin, tayo po ay mga kasundaluhan ng ating pong Panginoong Hesu Kristo. Amen. Shall we say amen? Whether we like it or not, amen, gusto man natin o hindi, ito po ang katunayan sa atin na tumanggap sa ating pong Panginoon. At bago pa tayo tumanggap sa ating pong Panginoon, meron na pong nangyayaring digmaan. Amen. It is a battle between good and evil. It is a battle between right and wrong, mga kapatid. Yan ang buhay na ating pong kinapapalooban, mga kapatid. Amen. Meron pong tinatawag na pakikipagbaka. Amen. Hallelujah. Na ating pong kinasadlakan sa buhay na ito. As I have said, whether we like it or not, we are enlisted in God's army. Amen. Tayo po ay tinatawag na kasama sa mga kasundaluan ng ating pong Panginoon. And our battle, mga kapatid, is not according to flesh and blood. Tandaan natin diyan. Hindi po tayo nakikipagbaka, mga kapatid, sa laman at sa dugo, mga kapatid. For our battle, mga kapatid, is against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world. Amen. Ang ibig sabihin ng ating pong pakikipagbaka sa labanang ito, mga kapatid, ay sa kalagayang espiritual. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po natin ito nakikita. Amen. Ng ating pong mga mata, mga kapatid. There are instances, mga kapatid, na mayroon kayo naging kaalitan. Amen. Marahil magkapatid kayo sa laman. Marahil magkapatid kayo sa espiritu, mga kapatid, na kalagayan. But the reality of the matter, mga kapatid, ang mukha ng nakaaway mo, hindi po yun ang kaaway mo.
Amen. Yan ang katotohanan yan. Hindi yung kapatid mo sa laman, kung mayroon kayong hidwaan at hindi pagkakaunawaan, there is something in the spiritual realm, mga kapatid, na kumikilos na tayo po ay pag-aawayin, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, bilang kasundaluan ng ating Panginoong Hesus Kristo, He is our chief, mga kapatid. Amen. Ang pinaka-chief po natin dito, matid, Commander-in-Chief, ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen. So we should always be reminded that we are in a constant battle. Hindi pa tapos ang ating pong pakikipagbaka. Nandito pa lang tayo, mga kapatid, sa lupang ito, mga kapatid, at we are still in a constant battle, mga kapatid. Shall we say amen? So yan ang dapat nating maunawaan. Ngayon, mga kapatid, bilang kabahagi sa iglesia o bilang kabahagi sa katawan ng ating pong Panginoong Hesus Kristo, dapat maalaman natin or mabatid natin, mga kapatid, kung ano ang function ng mga sandata, mga kapatid, na pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? Sabi ni Pablo, mga kapatid, for the weapons of our warfare are not carnal, mga kapatid. Sa Tagalog, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbaka ayon sa laman, mga kapatid. Ulitin ko, for the weapons of our warfare, mga kapatid, are not carnal, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi po ito sa laman, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman. Yan ang sabi ni Pablo, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng kuta, na siyang gumigiba ng mga malinghaka. Amen. Malinghaka at ng bawat bagay na matayog, na mapagmataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo Jesus na ating pong Panginoon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ating pong sandata, amen, the function of our warfare, mga kapatid, ay sadyang makapangyarihan. Amen. We are aiming, mga kapatid, for the last day, great day revival, mga kapatid. Amen. Kapag sinabing revival, to come back to life, mga kapatid, ibig sabihin, kailangan nating i-recover. Amen. Kailangan natin ibalik ang lahat ng bagay na nawala sa atin, mga kapatid. Shall we say amen? So, ang ibig sabihin, mga kapatid, may kapasidad, mga kapatid, ang revival para gisingin, mga kapatid, upang i-shake ang natutulog na kaluluwa kahit gaano pa kalayo ang kanilang puso sa ating pong Panginoon. Amen. If there is a revival, if there is a recovery, if there is a comeback to life, mga kapatid, sa bawat buhay ng mananampalataya, gaano pa sila napariwara, gaano pa napalayo ang isang kaluluwa sa harapan ng Diyos, kaya silang gisingin, kaya silang baguhin, mga kapatid. Hallelujah. Come on, dagdagan natin ang ating palakpak sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong kaaway, mga kapatid, ay marami siyang gustong nakawin sa ating pong mga buhay. Dahil alam natin, yan naman ang kanyang trabaho. Amen. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay, the thief cometh for to steal, to kill, and to destroy. Individually, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, may gustong nakawin ang Diyos sa buhay natin. Individually or collectively as a church or as a body of the Lord Jesus Christ. Amen. May gustong nakawin ang Diyos sa ating buhay. O baka may nanakaw na ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Maybe
Our enemy has already stolen something from us individually. Amen. Or maybe the enemy has already stolen something from us collectively, mga kapatid. At kung tayo man, mga kapatid, hallelujah, ay narito sa ganitong kalagayan, kung aware tayo sa bagay na ito na nawala sa atin, we have already come to a point, mga kapatid. We have come this far. Nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Amen. Na kung alam mong may nawawala sa iyo, amen, it's time for it to recover, mga kapatid. Amen. It's time for it to recover. At kung meron man tayong gustong i-recover, hindi lang yung isa na nawawala sa atin, mga kapatid. Everything, amen, anything, mga kapatid, na ninakaw sa atin ng ating pong kaaway, mga kapatid, ay it needs to be recovered, mga kapatid. Sometimes He steals our joy. Sometimes He robs our victory. Ninanakaw niya ang ating pong pagtatagumpay. Amen. Ano pa, mga kapatid? Kinikidnap niya minsan, mga kapatid, ang bawat membro ng ating pong mga pamilya. Kinikidnap niya, ninanakaw niya mismo ang ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Dahil yan ang gustong gawin ng kaaway. He wants anyone or anybody, mga kapatid, to be caught up in the place of worldliness, mga kapatid. Gusto niya tayong bihagin, amen, hallelujah, sa pamumuhay na mayroon pong kagaya ng mundong ito, matid. Hallelujah, pero kailangan natin pahintuin ang kaaway, mga kapatid. Amen. Yes. Gustong nakawin ng kaaway ang ating pong tinatawag na pananalangin. Gustong nakawin ng kaaway ang ating pong pagsamba. Gustong nakawin ng kaaway ang ating pong tinatawag na kapayapaan. Gustong lahat gawin ng kaaway ang masasamang ito. But remember, kung mayroong ganitong istorya, mayroon ding other side of the story, mga kapatid. Amen. Kung mayroong mga ganitong sitwasyon tayo sa buhay, nawala ang ating kapayapaan, nawala ang ating pananalangin, nawala ang ating pagsamba. May mga anak, may mga kapatid tayo, may mga tatay, may mga nanay, mga kapatid, hallelujah, na namumuhay na sa mundong ito. Amen. May mga napagnakawan ng tagumpay, may mga napagnakawan ng tinatawag ng kaligayahan sa kanilang buhay. Today, mga kapatid, it's time to recover them all, mga kapatid. Amen. Ito yung panahon, mga kapatid, na kailangan nating maibalik ang lahat ng mga bagay na ito para magkaroon tayo ng greatest revival, mga kapatid. Hallelujah. All of these things must be restored in our lives. All these things must be restored in our local congregation. Amen. At meron tayong pag-asa. At ang pag-asa ay wala sa akin, wala kay Sister Lina, wala kay Brother Johnny. We have our hope in another. In that another, kapatid, I am pertaining to the Lord Jesus Christ alone, mga kapatid. Bakit? Siya lang ang higit na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, sa mundong ito. Kaya nga, mga kapatid, kailangan tayong tumayo. Kung nadapat tayo, we need to arise. Amen. We need to arise and pursue. Amen. Kailangan nating habulin. Tandaan natin, ang kaaway, ninakaw niya. At alam mo, kapag alam mo na may ninakaw, at alam mo na, naramdaman mo na may ninakaw sa'yo, yung nagnakaw sa'yo, hindi siya mananatili. Di ba? Tatakbo siya. Ha? Nasubukan nyo ng ganun? Na may kinuha sa'yo at nung may kinuha sa'yo, naramdaman mo na, kinuha niya. Pero nandun lang siya. Hindi ganun, di ba? Yes, tatakbo yan. Dahil alam mo, kung mahalaga yung ninakaw sa'yo, hahabulin mo rin. So mga kapatid, we need to arise. We need to pursue, mga kapatid. Kailangan natin habulin. Tandaan natin, the church is a living organism.
And we are not intended, mga kapatid, hallelujah, na maging stagnant at maging static tayo, mga kapatid. Kailangan natin, hallelujah, hanapin at harapin ang hamon, mga kapatid. At ito yung panahon na ating harapin ang hamon, mga kapatid. Amen. This is our time to be a dynamic church. This is our time, mga kapatid, hallelujah, na pasiglahin natin ang ating pulso, mga kapatid, to recover, amen, everything that the devil, mga kapatid, steal from us, mga kapatid. Ninakaw niya ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Now, leading up to the story, mga kapatid, in 1 Samuel chapter 30. Amen, kung babasahin natin ang 1 Samuel chapter 29, maunawaan natin na ang mga panahon na ito, ay ito yung mga panahon, mga kapatid, na si David ay still in a situation, nasa kalagayan siya na patuloy pa rin siyang pinaghahabol or pinaghahanap, mga kapatid, ni King Saul. Amen. For the previous months, mga kapatid, ay napag-aralan natin ang series with regards to the life of David. Amen. Alam natin, mga kapatid, kung paano pinagtatangkahan, mga kapatid, ni Saul si King David. Harap-harapan, mga kapatid, gusto siyang patayin. But this time, mga kapatid, King David, mga kapatid, dahil sa kanyang pagtakbo at pagtakas lang, sa alam niyang nilangisan ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, si King Saul during that time, siya pa rin yung nauupong hari in the kingdom of Israel, mga kapatid. Now, in the beginning of 1 Samuel chapter 29, mababasa natin diyan that David was in a place called Aphek. Amen. Hindi po yung pinapanood nyo, mga kapatid, na abot kamay na pangarap na Apex. Nanonood ba kayo doon? Di ba may hospital doon, ang pangalan niya ay, o tingnan nyo, alam na alam nyo. Anong pangalan ng isang hospital doon? Ha? Ano? Nahihiya pa kaya na yun? Yun na yun. Yeah. Pero hindi po yun yung sinasabi, mga kapatid, na Apex. Wala po sa hospital si David during that time. Amen. Nasa lugar siya ng Aphek, mga kapatid. Amen, dahil sa tinatawag na tawag sa kanyang buhay. Siya po ay tinatawag na sabi natin, nakisama sa mga Philistine. Dahil wala siyang ibang mga lalapitan sa mga panahon na yon, kundi makisama siya. Amen. Now, mga kapatid, itong mga panahon na ito, sila ay pupunta sa isang pakikipagbaka ulit. Ngunit mayroong mga leader, mga kapatid, na kasama dito si Akish, mga kapatid, si King Akish. Hindi Akish, iba yung Akish. Si Akish, mga kapatid, na sinabi ng isa sa mga leader din, mga kapatid, na hindi ko gusto na kasama natin yan si David. Pero sabi ni King Akish, mga kapatid, Akish ay, 1 taon ko na siyang kasama sa pakikipagbaka. At sa 1 taon na pakikipagbaka ko ay wala akong naging problema sa kanya. Magiting siyang sundalo kasama ang kanyang mga sundalong dala-dala. Pero mayroong isa doon, mga kapatid, I don't know if it is pamamaraan ng Diyos para mag-intervene. Amen. Dahil alam naman natin, matid, ganun lagi ang pagkilos ng ating pong Panginoon. May mga time na gusto tayong gawin, pero minsan nag-i-intervene ang Diyos dahil mayroong higit na mas magandang ipapakita pa ng Diyos na mas kailangan. Amen. So, ang sabi, matid, to cut the long story short, sinabi ni King Akish kay David, David, bukas na bukas, bago sisinag ang araw, umuwi ka na. Dalhin mo lahat ng mga kasundaluan mo. Balik na kayo sa Siklag. And from Aphek, mga kapatid, to Siklag, it is a 3-day journey. 3 araw na paglalakbay.
So here is the story. Pagdating nila sa Siklag, mga kapatid, meron na palang pag-atake na ginawa doon ng mga Amalekites. Amen. Itong mga Amalekites na ito, mga kapatid, ay talaga nga naman, lumalaban sila ng mga patalikod. Amen. Hindi sila lumalaban ito ng harap-harapan. Kapag lumaban ang mga ito ay patalikod talaga, mga kapatid. So, ang yari, mga kapatid, amen, na pagdating ni David sa Siklag, nakita niya ang sinira ng mga Amalekites, mga kapatid, sa lugar na ito. Na sa pag-aakala ni David, it was a safe place for his life and for his family at sa lahat-lahat, mga kapatid, na kanyang mga kasundaluhan. Yan ang akala niya. Safe place, mga kapatid. Pero mga kapatid, ulitin ko, hindi tayo pwedeng tinatawag na mamuhay, mga kapatid, na parang walang pagbabantay. Tandaan natin, ang kaaway, he is roaming around. Kumikilos siya. At gumagamit siya, mga kapatid, ng tinatawag na maaring maging kaaway po natin, mga kapatid. At ulitin ko, it's not according to the flesh and blood, kundi ayon sa tinatawag na Espiritu, mga kapatid. Now, if you are going to recall who are these Amalekites, amen. Hallelujah. Sa simula pa lang ang mga Amalekites, mga kapatid, sila po yung mga taong, mga kapatid, nagmalupit, amen, sa mga anak ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sila po ang tinatawag na nag-provoke ng galit, mga kapatid, sa mga bayan ng ating pong Panginoon. Pertaining, mga kapatid, hallelujah, to the Israel nation. Na sa bawat paghakbang nila, mga kapatid, hallelujah, na sila'y lumabas, mga kapatid, sa Egypt, narito ang mga Amalekites. Pinapahirapan ang mga anak ng Diyos hanggang sa sila'y makarating sa tinatawag na Promised Land. Sila ay nagmamalupit, pinahihirapan ang mga anak ng ating pong Panginoon. Nakarating na sila sa Promised Land, pero nandito pa rin ang mga Amalekites na ito. Now, dumating ang panahon, mga kapatid, during the reign of King Saul, the first king of Israel. Ang sabi, ang utos ng Panginoon kay King Saul through Prophet Samuel, sabihin mo kay King Saul, naalala ko ang pagmamalupit ng mga Amalesitang ito sa aking mga anak. At sapat na ang ginawa nilang pagmamalupit. Sapat na ang paggalit nila sa akin. Sapat na ang pagpapahirap nila sa mga anak ng Diyos. Yan ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon. Now tell to King Saul, sabihin mo kay King Saul, amen, na pagpapatayin totally ang mga Amalekites. See? The order is totally. Ang ibig sabihin, walang ititira. Kailangan papatayin lahat ang mga lahi ng mga Amalesita. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, ang sitwasyon ni King Saul sa kanyang kalagayang spiritual. Amen. He was living, mga kapatid, and refused to fulfill the entire purpose of God. Amen, namumuhay siya. Nilangisan siyang hari ng ating pong Panginoon. Amen, he is in a position, amen, dahil utos ito ng Diyos. Gusto lang maghiganti ang ating Panginoon. Sa kanyang mga anak, gusto lang ipagtanggol ng Diyos ang kanyang mga anak. Pero anong nangyari, mga kapatid? Kung babasahin natin ang banal na kasulatan, sumunod naman si King Saul. Right? Yes. Pero to cut the long story short, hindi pinagpapatay lahat ni King Saul ang mga Amalesita. Hindi niya pinagpapatay lahat. So, tingnan niyo, mga kapatid. God is also a God of wrath.
Kaya huwag niyong sabihin, mga kapatid, ang Diyos, Diyos ng pag-ibig. It's true. But that's only the half of the story. But He is also the God of wrath. Kung ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, Diyos din ng pagkagalit. Bakit? He is an ambidextrous. Left and right. Balanse ang ating pong Panginoon. So dahil sa sobrang galit ng Panginoon, many times, mga kapatid, in the book of Exodus, nung nagalit ang Panginoon sa panahon ni Moses, Moses, lumayo ka diyan. Lumayo talaga. At anong ginawa ng Panginoon? Pinagbuka ang lupa. At libring-libing, mga kapatid, lahat ng umaaway sa mga anak ng ating pong Panginoon. Wala silang tinatawag na memorial plan, pero libring-libing sila sa disyerto. Ganyan kapag magalit ang ating pong Panginoon. Now, mga kapatid, as I have said, sumunod naman si Saul. Si King Saul, sumunod naman. Pero mga kapatid, it is a partial obedience. And we know that partial obedience, mga kapatid, is equivalent to full disobedience. Naunawaan nyo, mga kapatid? Ang partial obedience is equivalent to full disobedience. Anong sabi ng James, mga kapatid? Kahit masunod mo ang 99, ma-fail ka sa isa, you are guilty of all. So napakatindi ang ating pong Panginoon. He demands for us a full obedience. At ito ang tinatawag na naging bunga nito. Kung ano ang nirefuse ni Saul, na hindi niya sinunod na tinig ng ating pong Panginoon, ay naging problema ng ibang tao, mga kapatid, sa mga anak ng ating pong Panginoon. This is the principle, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Kung may issue sa buhay mo bilang nanay, kung may issue sa buhay mo bilang tatay, at hindi mo inayos ang issue na ito, huwag kang magtaka kung ang problemang yan magiging problema din ng anak mo. Are you hearing? Nakikinig ba kayo, mga kapatid? This is the principle. Amen. Maaring ikaw ngayon ang napag-atasan na mamuno. Kapag hindi mo sinundan, mga kapatid, ang utos sa'yo, na yung problemang yan ay dapat ayusin, sa darating na leadership, magiging problema din nila yan. You will, kaya wag mong sabihin, ang problemang ito sa akin lang. Amen. Kaya kung ikaw, tayo mga kapatid, na mga magulang, tayo na mga nanay, may problema sa atin at ayaw natin ayusin, maging sa mga sumusunod sa atin, problema din yan. That's the principle. Amen. Kaya nga dapat nating ma-realize, mga kapatid, amen, na ang buhay natin, amen, the way we live, it will affect those people around us. Kaya kung nagiinom ka, pati yung anak mo, iinom din ng alak yan. Sabihin nyo sa akin, mali ka, Pastor. No! Kahit anong pagtuturo mo, kung yung buhay mo, ganun ka, huwag mong sisihin, huwag mong pagalitan ang anak mo. Ang una mong pagalitan, yung sarili mo. Yung sarili natin, mga kapatid. Bakit? Issue yun, problema yun, pero hindi natin pinagkalooban ng tinatawag na solusyon. Are you still there? Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Kaya ngayon, nagre-reflect yung buhay mo sa mga taong nakakasalimuha mo. Kaya kung palaaway ka, bagay yung mga taong umiikot sa'yo, palaaway din sila. Yan. Ganon yun. Ganon lang kasimple ang prinsipyo sa buhay, mga kapatid. Now, ganito ang kaguluhan, mga kapatid, na nangyari, matid, sa Siklag, ito na nga, mga kapatid. Halos pagkakantsawan, mga kapatid, itong si David. Dahil, mga kapatid, sa problemang
ginawa, mga kapatid, ni Saul sa mga Amalisita, mga kapatid. Kaya nga, nung panahon, mga kapatid, na wala si David, nandun ang mga Amalisita, mga kapatid, upang gambalain ang mga buhay na natira doon sa Siklag. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang asawa ni David, ang mga asawa ni David, ang kanyang mga tao, ang mga anak, ang mga asawa ng kanyang mga tao, mga kapatid, ay pinagkukuha. Wala namang pinatay. Amen. Wala namang pinatay na personalidad doon. Kinuha lang lahat. Mga kayamanan, mga hayop, lahat kinuha lahat, mga kapatid. And it was a very discouraging moment for David. Amen. Masaya ka kung mapagnakawan ka? Pwede ka pa, siguro. Pero yung masunugan ka, kaya sa amin nga may kasabihan nga, di ba, na di baling manakawan ka kaysa sa masunugan ka. Pero ito, mga kapatid, yung pagnakaw kasi, kagaya din ng pagsunog. Dahil pagdating nila doon, sinunog na nga, ninakaw pa lahat. So walang ibig sabihin na natira. Lahat ng mahalagang bagay, walang natira, mga kapatid, kay David. Ang asawa, mga anak. So David had 600 men. At ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kapaguran marahil, 3-day journey pabalik sa Siklag, pagod na pagod. Now, mga kapatid, nung sila'y pupunta para habulin ang mga gumawa na ito, mga kapatid, na kanilang mga kaaway, yung 600 na tao ni David, yung 200 na iwan na sila. Amen. Ngayon, nagalit ba si David? Hindi. Kasi pagod sila. Di ba? Anong silbi? Hahaktakin mo sila, pipilitin mo sila na humabol at pagod sila, wala rin silang may tutulong. So, naiwan ang 200. 200 ang naiwan, mga kapatid. Kung basahin nyo ang Bible, mapid, kung susundan nyo sa ako, sa Brook Bizor, mga kapatid, 200 ang natira doon. So, okay lang, sabi ni David. Sige, maiwan na kayo dito. Pero kami, magpapatuloy kami. Now listen, church. Hallelujah. Every church, bawat gawain ng ating pong Panginoon, will have among its saints, meron silang matinding pagmamahal sa ating pong Panginoon. Amen. Nag-aalab kung nag-aalab, mataas kung mataas, ang kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Pero ito ang katotohanan. May mga panahon, mga kapatid, tandaan natin, tanggapin man natin ito o hindi, na ang lakas ng ating pananampalataya, yung pag-aalab o ang pagniningas ng ating paglilingkod, darating din sa tinatawag na minsan panghihina. Amen. So, just like these soldiers, nanghina sila, na-depress sila, mga kapatid, sa kanilang mga espiritu. At dahil pagod sila, kailangan nilang magpahinga. Amen. Kailangan nilang magpahinga. Marami tayong mga kapatid, nakikita natin dito, mga kapatid, dati masigasig silang naglilingkod. Pero nasaan sila ngayon? Wala sila dito. Napagod na sila. Amen. And they need a rest. Kailangan nila ng tinatawag ng pamamahinga. We don't need to criticize them. Amen. Hayaan natin silang magpahinga, mga kapatid. Let's pray for them. Maraming faktor, mga kapatid. Amen. Sabi ko nga, maaring pagod ang 200 na sundalo. O maaring sila rin ay nakipagsanib sa mga Pilisteo. Di ba? Dahil sabi nila, hayaan natin sila David na pupunta. Magpaiwan na lang tayo para sila rin ay mapahamak. Maaring ganun din. Kasi ganyan naman ang pakikipagdigma eh. Minsan may mga conspiracy. May na talagang ipagtutulakan ka, hahayaan kang pupunta sa digmaan, pero ang dating hindi para i-cheer ka, para mapahamak ka rin. Para mamatay ka na sana. Parang ganun din. Di ba? So maybe, mga kapatid, these are the reasons. Pero una, maaring pagod lang talaga sila. Walang tulog. Mahina ng katawan.
Dahil biro mo naman, sabi ko nga, 3 araw, babalik sila sa Siklag, mga kapatid, at nakakapagod yun. At inggit na nakakapagod doon, yung madatnan nila, wala na ang kanilang mga mahal sa buhay. Wala na yung mga mahahalagang bagay para sa kanila, mga kapatid. Pero listen, mga kapatid, but whatever the case may be, anuman ang rason, anuman ang rason kung bakit, mga kapatid, nagpaiwan ang 200 sundalong ito. Amen. Tandaan natin na sa paglilingkod natin sa Panginoon, there is a place of what we call restoration. There is a place of what we call rest, mga kapatid. Kung pagod ka, magpahinga ka. Huwag ka lang huminto, mga kapatid. Iba yung huminto sa magpahinga, mga kapatid. Yung magpahinga, mga kapatid, okay lang kasi pagod ka. Pero yung huminto ka, yan yung hindi pwede, mga kapatid. Tandaan mo, tao ka rin. Amen, energetic tayo minsan, pero aminin man natin o hindi, nauubos din ang ating lakas. Oh, salamat, mga kapatid, nauunawaan niyo ako. Amen. Kaya unawain niyo rin ako minsan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kay Nanay Claire, unawain mo rin ako. Minsan, sabi ko nga, dumarating na tayo sa sitwasyon na kung may papagawa sa atin, dapat gawin mo na agad para hindi mo makakalimutan sinong nandyan sa mga ganyang estado minsan sa buhay. Na ipagpaliban mo lang ng ilang araw, mamaya ay nalipata kon. Ay nalagip kon kunang gayam, tanong nalipata, mamu na panunutan. Nalagip kon, di ba? Madalas kasi, di ba, minsan labas tayo sa bahay at bumabalik tayo, di ba? Anong sinasabi mo? Apay ta nagsubli ka, ada nalipatak. Nga ada nalipatam, ada nalagip mo. Di jay tama, di ba? Apay ta nagsubli ka, ada nalagip ko. Tanong nalipatam, hamo sinubyanan. Kinukurik lang natin, mga kapatid. Kaya yung term na ginagamit natin ay ayos-ayusin natin. Kaya mula ngayon, kapag may nakalimutan kayo sa bahay, kapag apay nagsubli ka, ada nalagip ko. Yun ang tama, di ba? Palakpakan natin at least may natutunan tayo. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, let's consider yung mga ganitong pangyayari. Amen. Nasa iglesia ng ating pong Panginoon, mga kapatid, whether we like it or not, mga kapatid, may mga tao, mga kapatid, sa iglesia ng ating pong Panginoon na kailangan nila ng encouragement. Amen. Nasa katawan ng ating pong Panginoon, may mga ilan na kailangan nila ng suporta. Bakit? Napapagod na sila sa kanilang pakikipagbaka. At aminin din natin, mga kapatid, magpakatotoo tayo sa ating sarili. Huwag natin sarilinin ang ating pakikipaglaban kung alam na natin na hindi natin kaya, hindi nakakaya na humingi ka ng tulong. Kasi ang kadalasan sa atin, mga kapatid, parang ang dating kayang-kaya na natin lahat. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, hindi masama na humingi ka ng tulong. Dahil kapag alam mong nahihirapan ka at hindi ka humingi ng tulong at bumagsak ka, ngayon, mga kapatid, sinong mas nakakahiya? Kung alam mong mahina ka na, mas mabuting, sister, patulong naman. I need help. Nag-text ka lang SOS. Ang ibig sabihin, help. Amen. And, nandyan, mga kapatid. Hallelujah. Di ba napakagandang bagay? Nandyan pa ba kayo? Di ba napakagandang bagay, mga kapatid? Na sa buhay na ito, pagdating natin sa langit, makita mo yung isang kapatid mo na nanghina, na in-encourage mo. Pagdating sa langit, makita mo yung kapatid mo na nanlupaypay. Amen. At makikita mo yung tao na tinulungan mo. Hello? Yes, napakagandang bagay. Na may mga ganitong pangyayari sa realidad ng buhay, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, tandaan natin, anuman ang tinatawag na nawawala sa atin, we need
to pursue. Para makamtan natin ang katagumpayan, mga kapatid, we need to press on, mga kapatid. Amen. Tandaan natin, we are engaged. Amen. Nandito tayo. Wala nang atrasan ito, mga kapatid. Wala nang talikuran ito. Wala nang balikan sa mundo. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Let's continue to press on, mga kapatid. Hallelujah. In 1 Samuel chapter 30, verse 17, it says that David smote them from the twilight even unto the evening of the next day. Whew! Biro nyo, naabutan nila ang kanilang mga kaaway dahil mayroon po doon isang Egyptian na nagkasakit. Iniwan sila, mga kapatid, ng mga Amalekites dahil nagkasakit. 3 araw, walang kain, walang, mga kapatid, nanghihina. At itinuro kung saan nagkakampo, mga kapatid, yung mga kaaway nila. Pero itong hiling niya ng Egyptian, ituturo ko kung nasaan sila. Pero wag nyo na akong pagpapatayin. Wag nyo akong ibibigay sa kanila. Ang ibig sabihin, ibilang nyo na akong sundalo. Yan yung hiling, mga kapatid, ng tinatawag na Egyptian army na ito. At yun. So, nagkakaroon ng tinatawag na victory ang mga kaaway, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, mula sa madaling araw. Biro nyo yan, madaling araw, sumunod na araw, dumating pa hanggang gabi na kanilang tinatawag na sinamsam or pinatay ang kanilang mga kaaway. At anong ibig sabihin yan? Eto, maunawaan natin. That sometimes our battle requires more than just a day. Na ang pakikipagbaka natin ay hindi po minsan natatapos sa isang digmaan. Sa isang araw na digmaan. Tandaan natin, ang church ng ating Panginoon is not being built in a day. Amen. Amen. Ikaw, mga kapatid, hindi tayo sakdal sa isang araw lang na pangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Ang isang mapanalangin Kristiyano is not being built in a day, mga kapatid. Shall we say amen? Ganon din ang iglesia ng ating pong Panginoon. The Pentecost experience occur. Hindi po sila naghintay ng 1 araw, 2 araw, 3 araw. No, no, no. Naghintay sila ng 10 araw, pero sa kanilang paghihintay, mga kapatid, nakamtan nila ang kapangyarihan na mula sa langit, mga kapatid. So, ano ibig sabihin nito? Whatever the cause is, anuman ang pwede nating tinatawag na gagawin, mga kapatid, whatever be the obligation required for us, mga kapatid, amen, kailangan nating magpatuloy, mga kapatid. We need to pursue, we need to conquer, mga kapatid. Kahit ilang araw pa, amen, we must involve ourselves, mga kapatid. Hanggang sa babalik ang ating pong Panginoon. Kaya nga kahit gaano pa kahirap, amen, hallelujah, no matter how difficult it may seem, remember this, there is a God. There is a God, mga kapatid. Mayroong Diyos na tutulong sa atin para ma-recover natin lahat ang mga nawala sa atin. Pero tandaan natin, hindi ganun kadali yun. Hindi pa hintulutan na mag-give up na lang kaagad ang kaaway. I-discourage ka pa niya. Sasabihin niya, oh, kagaya ka rin ni Esau, kahit anong gawin mo, hindi mo na ma-recover ang birthright mo. Wala ka na, sinira mo na. Sinira mo na ang patotoo mo bilang anak ng Diyos. Sasabihin niya ng kaaway. Why? Hahawakan niya ang buhay mo. Ano pa? Sasabihin ng kaaway ang kasinungalingan ito, kagaya ka rin ni Judas. Kagaya ka rin ni Judas. Na ibinitray niya ang isa na hindi na pwedeng bawiin pa.
O kagaya ka rin ng isang rich young ruler. Na yung pagkakataon na niya sana, mga kapatid, amen, na maging alagad ng ating pong Panginoon, yung pagkakataon na niya sana na makapunta sa langit ay, anong nangyari? Wala na siyang magawa, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang kaaway ng ating kaluluwa ay ito ang kanyang gagawin. Ipapaisip at ipapaisip niya sa atin na hindi na natin muling ma-retrace ang ating steps para maniwala tayo sa kanyang mga kasinungalingan. Wala ka na. Hindi ka na lalago. Sinira mo na ang buhay mo. Hindi ka na makakabalik. Yan ang bubulong sa iyo ng kaaway. He never wants you to retrace, mga kapatid, yung dating hakbang, yung dating paglakad mo na lumalakad ka papunta sa ating Panginoon. Yan yung ibinubulong sa iyo ng kaaway. Why? Because of the thing that you have done, mga kapatid. Yan ang lagi niyang ginagawa. Pero there is still a challenge sa mga nanlupaypay. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Rejoice not against me, O mine enemy. Amen. Hallelujah. If I fall, I shall arise. When I sit in darkness, mga kapatid, the Lord will be a light unto me, mga kapatid. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Kaya nga, napakasimple lang. Kung nadapa ka dahil sa isang pagkakamali, ang hinihingi lang ng Diyos, huwag kang gumapang sapagkat hindi ka ahas. Amen. Linikha ka, natatayo at maglakad ng dalawang paa. Ang ibig sabihin kung nagkamali ka, kahit gaano pa binahiran ng karumihan ang buhay mo, nadapa ka, ito ang hinihingi ng Diyos, anak, tumayo ka. Hindi pa tapos ang istorya ng buhay mo. Si David, distressed, discouraged. Pero anong sabi ng Bible? But David encouraged himself in the Lord. Kailangan mong pagningasin ang apoy ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Tandaan natin, marami tayong nawala sa buhay. Yung peace, yung joy, yung enthusiasm natin na mag-pray, mag-worship, magbahagi ng salita ng Diyos. I don't know kung ilang buwan, ilang linggo, ilang araw, ilang taon mo nang nawala yan. But this is the fact. Kahit ilang taon, ilang buwan, ilang linggo mo nang nawala yan, you can recover it. All. You can recover it all. You can bring it back all, mga kapatid. Right here and right now, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga ang sabi ng Bible, mga kapatid, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning, mga kapatid. O maarahil, luhaan ka na matagal ng buwan. Umiiyak ka ng marami ng tahon. Pero gusto kong sabihin, maaaring huminto na ang pagpatak ng luha mo ngayong ding araw na ito sapagkat mapapalitan ang pagkatalo ng pag-awit ng pagtatagumpay, mga kapatid. Maaaring ang kaguluhan, ang problema, ang burden, mga kapatid, na pasan-pasan mo, maaaring gamitin yan ng Panginoon na tumindig pa, lumakas ka pa, magkaroon ka pa ng spiritual muscle na mas lalong titibay na maglilingkod sa ating pong Panginoon. Church, our purpose, our passion may have been robbed from us. Maaaring ninakaw ito ng kaaway. Yung purpose mo. Bakit ka tinawag ng Diyos? Bakit ka nag-aaral sa kanyang mga salita? Marahil nanakaw yan ng kaaway. Marahil nawala yung passion, yung pag-alab mo. It may be the enemy robbed from you. But we must recover those things that has been lost.
Church, it's time to rise up. Ito yung panahon, mga kapatid, na i-recover natin lahat ng ininvest ng Diyos sa ating pong mga buhay. Remember this. Sabi ko kanina, wala tayong kaaway sa loob ng simbahan ito. Remember, King David, inaaway siya ni King Saul. But never a time, remember, never a time that David lift up his hand against Saul. Why? Because your brother is also anointed by God. Tandaan mo yan. Baka nilalabanan mo ang kapatid mo, nilangisan din pala ng Diyos yan. Kaya nga mga kapatid, wala sa mga anak ng Diyos ang magkaaway-away. Kung mayroon man tayong kaaway, mga kapatid, yung hindi nakakilala sa ating pong Panginoon. That's the story, mga kapatid. David never lift up his hands against Saul. Kahit gaano nakatindi, mga kapatid, harap-harapan, gusto siyang patay ni King Saul. But David never tried once. Bagkus, mga kapatid, ang hinabol niya, yung kanyang mga kaaway. Tindan niyo, hinahabol siya ni King Saul para patayin. Pero si David, hindi niya rinesbakan si King Saul. Kahit nandun pa siya sa piling ng mga Pilisteo, samahan niyo ako, lusubin natin si King Saul. No, no, no! Pero hindi. Ang hinabol niya pa rin yung mga long-time enemy ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, some things we may have to put up with from the hand of a brother. Amen. But we never have to submit, hallelujah, to the wicked influence of the world, the flesh, and the devil. Ang ibig sabihin, kung alam natin masama, we need to fight against it. Kapag alam natin makakasira sa atin, at alam natin ito ay banta ng kaaway, we need to stand against it. Hallelujah. Remember, ang ginagawa ng kaaway, gusto niyang pagnakawan lahat ng ininvest sa atin ng Diyos. But God is a restoring God. But God is a recovering God. But God is a rebuilding God, mga kapatid. Babalikan natin, mga kapatid, ang book of Peter, the epistle of Peter. Kaya alam ko, mga kapatid, na naging ganito ang mga sulat, ang laman ni Pedro sa kanyang sulat dahil pinalakas siya ng Panginoon. Sinabihan siya ng Panginoon, Peter, alam mo ba, Pedro, hinihingi ka ng kaaway sa akin. Alam mo ba, Kaloy, hinihingi ka ni Satanas sa kamay ng Diyos. Brother Raymond, alam mo ba, hinihingi ka ng kaaway sa kamay ng Diyos. Wala ni isa sa atin, matid, na hindi po pinag-iinteresan ng kaaway. Yung buhay mo, yung buhay natin lahat, interesado ang kaaway. Pero anong sabi ng Panginoon kay Peter? But Peter, I have already prayed for you. Yun ang ginagawa ng kaaway. Gusto niya tayong walain, gusto niya tayong nakawin. Pero ipinag-pray na tayo ng Panginoon. Pero ang sabi niya, hindi nagtatapos dyan, Pedro, kapag malakas ka na, palakasin mo rin ang kapatid mo sa Panginoon. I-restore mo rin siya. Suportahan mo rin siya. Huwag mo siyang i-criticize. Kung nagpahinga siya, sige lang, pagpahingin mo siya. I-encourage mo lang siya. Church. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko, nasusubok tayo, mga kapatid. Pero huwag tayong magpadala. Maraming mga tao sa banal na kasulatan. Isa na yan sa ating nakateksto, mga kapatid, na sa kanilang pakikipagdigma, they recover everything. Ang sabi ng Bible, lahat ng kinuha sa kanila ng kanilang kaaway ay naibalik din sa kanila. Nagpapatunay na ang Diyos, mga kapatid,
ay kaya tayong samahan sa ating pong pakikibagbag. Kagaya rin, mga kapatid, ng isang lalaki sa Gadara. Wala na lahat sa kanya. Wala siyang damit. Basa nyo? Yung tao sa Gadara, wala siyang saplot. Wala na rin siya sa tamang kaisipan. Wala na rin siyang moral sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin, totally the devil destroyed him. But Jesus started working with this man and erased and recreated him. Ang babae, mga kapatid, sa John chapter 4, ang Samaritan woman. Nang isang babaeng ito, mga kapatid, ay sayang ang kanyang buhay sa tinatawag na illicit relationships. Hindi magandang relasyon. 5 ang naging asawa niya. At nung panahon na ma-encounter niya ang Panginoon, hindi niya asawa ang kanyang kinakasama. So, tingnan natin ang kanyang buhay. Napadasan yun, itinagngal-ngal ti bubblegum. Itibiyag da ito yung nga babae, ang buhay ng babaeng ito, ay kagaya siya ng nginuyang bubblegum. Na pagkatapos maubos ng isang lalaki, ang tamis nito, ipinasa din sa ibang lalaki. That's the way I am interpreting the life of this woman. Diba? Supposed to be, kapag nagngalngal kayo ti bubblegum niya, kapag nagmuya kayo ng bubblegum, ang ginagawa nyo, itinatapon na. Dahil wala nang tamis eh. Pero ang babaeng ito, matid, ganito ang kanyang naging buhay. Napakasalimot. Wala nang natira sa kanya. Until one time, dumating ang totoong nagmamahal sa kanya. Na mula sa tinatawag na questionabling reputasyon na mayroon siya sa buhay. Kaya kung titignan nyo, mga kapatid, dahil sa kanyang hiya, siguro sa kanyang sarili, na maharahil kapag nakikita siya ng mga tao, amam tayo ng babae. Nasubukan nyo ng ganun? Yung pinagbubulungan-bulungan yung buhay ninyo, amam tayo ta. Alam nyo, in Bible lands in custom, ang pag-igib po ng tubig ay hindi po tanghaling tapat. Hapon. Dahil sa isip niya, ayaw kong may taong makakita sa akin dahil kilala niya ang kanyang sarili, napakasama niya. Tanghaling tapat. Pero mga kapatid, nandun, yun din yung time. Kaya nga tandaan natin, matid, sa punto na iniisip natin na wala ng saysay ang buhay natin. Na questionable na ang ating reputasyon dahil sa pagkakamali na ginawa natin sa buhay na ito. Makikita mo, that's the time. Ito total or absolute, complete recover ka ng ating pong Panginoon. Shall we all rise, church? Hallelujah. At hindi lang yan. Dahil sa pangyayaring ito, makita nyo, mga kapatid, may continuation ito, mga kapatid, sabi ko nga kanina. Amen. May continuation ito. Kapag ang isang issue, ang isang problema, hindi natin nalapatan ng tamang solusyon, magiging problema pa rin yan pagdating ng araw. Pero ang babaeng ito, mga kapatid, nalapatan ng tamang solusyon ang kanyang buhay. Naayos, na-recover ang lahat sa kanya. At anong nangyari, mga kapatid? Kung basahin nyo, matid, ang Acts chapter 8, pagpunta po, mga kapatid, ni Stephen sa Samaria, nung nangaral siya, dahil sa buhay ng babaeng ito na binago ng Diyos. Ang sabi ng Bible na ginamit doon, ang lahat ng puso ng mga tao sa Samaria ay nanumbalik sa ating pong Panginoon. Dahil, mga kapatid, sa ginawa ng babaeng ito. Nung na-totally recover ang kanyang buhay, sa kabila ng masama niyang pagkatao,
Walang magandang reputasyon sa mata ng lipunan. Pero hindi yun, mga kapatid, hallelujah, ang nakahadlang na hindi ma-recover ang reputasyon at integridad ng babaeng ito. Nang dahil sa pangyayaring yun, basahin nyo ang Acts chapter 8. And all the Samaritans, because of that woman, that continuation, because of that woman, all the Samaritans turned their heart to the Lord. Walang sitwasyon, walang pangyayari na hindi available ang serbisyo ng Diyos sa buhay ng church. Kung gaano ka kadeterminadong magbago, mas determinado pa ang Diyos kaysa sa'yo. Dahil minsan, tayo ganito, nakagawa tayo ng pagkakamali, nagsisi tayo. Pero sabi ko nga minsan, yung pinagsisihan din natin, bakit natin pinagsisihan? Bakit? Nag-i-enjoy ka pa sa kasalanan. Nag-i-enjoy ka pa sa kasamaan, pinagsisihan mo na, pero mamaya nahimasmasan ka dahil lumabig ang Espiritu ng Diyos. Apay nga ito, nagbabawi ako. Kat aramido man madamdaman. See? Ulitin ko, kung gaano ka kadeterminado na magbago, mas determinado pa ang Diyos sa'yo. When God determines to take it, He will get it. Remember that. When God is determined to take it, He will get it. Wala kang pwedeng gawin na pigilan ng Diyos. Kapag sasabihin na ng Diyos sa'yo at naubos ang pasensya na dahil hindi ka na mabago-bago, kukunin ko na ang buhay mo. Hindi ka pwedeng magsabi, ayaw ko pa, Panginoon. You cannot do that. Dahil if God is determined to take it, He will get it, whether you like it or not. That's the Lord. Kaya nga napakadeterminado ang Diyos. Nung siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pumunta siya sa impyerno. Anong ginawa niya doon? Pumunta siya sa impyerno hindi para sa kanyang sarili, para sa atin. Bakit? Anong kinuha niya, Pastor? Kinuha niya yung susi ng kamatayan, kinuha niya yung susi ng impyerno. Para lang sa'yo. Para lang sa atin. The Lord always shows up at the service with the keys. And He wants to recover all. Kumusta ang iyong pagsamba? Kumusta ang mainit mong pagtalon? Kumusta ang napakagandang pagsayaw mo sa presensya ng Diyos? Kumusta ang maningas mong pananalangin? Kumusta ang kagutuman mo sa Kanyang salita? Lahat ng yan ninakaw ng kaaway. Ninakaw lahat yan ng kaaway. Umaaring nag-iisip ka ngayon na parang wala na ang Diyos sa buhay mo. Na parang pinabayaan ka ng Diyos. Pero makinig ka kay Job, na sa matindi niyang problema, pagkatapos natubuan siya ng pigsa sa buo niyang katawan, binisita siya ng kanyang 3 kaibigan. 7 days. Binisita ang halos hindi nilang makilalang Job na kanilang kaibigan. But for that 7 days, without a word uttered
from his friend. Pero pagkatapos niyan, ano nangyari? Then this the time that Job speak a very intriguing word. Ang sabi niya, where is God? Pero mga kapatid, nasabi niya, nasaan ang Diyos? Parang wala nang dumaramay. Wala nang katulong, hirap na ako. Pero at the last moment of his life, sabi niya, hindi ko man masumpungan ng Diyos. Hindi na yun ang issue. Ang issue niya, ang mahalaga, alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon ko ngayon. At kung ano ang sitwasyon mo ngayon, maaaring sabihin mo, hindi favorable para sa'yo, pero yan ang pabor sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi niya, in my flesh, nakikita ko ang Diyos. Church, when our purpose, our passion, our vision are gone, there is still a God who can recover it all. This is our time. Take this chance. Maging aktibo tayo sa ating pananampalataya. It's time to recover our worship, our commitment, our prayer, our hunger to the Word of God, our sense of holiness, and our desire to reach more souls for Jesus. Come on. Come on. We have heard. We have heard the Word of God. And to conclude this sermon, I would like to utter this scripture taken from the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 8. It says there, better is the end of a thing than the beginning thereof. It doesn't matter kung paano tayo nagsimula. It doesn't matter, mga kapatid, na nagkamali tayo sa ating pagsisimula. Ang mahalaga, tapusin natin ang lahat ng bagay. Lahat ng issue, lahat ng problema, ayusin natin. Dahil ang sabi ng Bible, better is the end of the thing than the beginning thereof. I know the Lord is speaking to your heart right now. Sino dito ang matapang na mag-arise at mag-pursue? Kung matapang ka, na gusto mong habulin ang lahat ng ninakaw ng kaaway sa iyo, if you are bold enough to say, Lord, I'm here. Nawala ko ang passion ko. Nawala ko ang purpose ko. Nawala ko ang vision ko. Nawala ko ang involvement ko, ang commitment ko. Nawala ko lahat. But I'm here today, God. I want to recover completely. Sige. I want to recover it all, God. Hindi ko kaya ito, Panginoon. Pero alam ko nandyan ka.
Come on. Sige, lahat tayo. Alam mo kung ano ang nawala sa'yo. Kumusta yung alab ng pag-akay mo ng kaluluwa? Come on. Kumusta? Halabakataya sakaya rarararara. Halabakataya sikaya rar. Come on, come on. Hallelujah. Alam nyo, inihahanda tayo ng Diyos. Gagabitin niya tayo for a harvest of soul. Pero bago tayo makaharvest, ibalik muna natin lahat ang nawala sa atin na pinagnanakaw ng kaaway. Sige, lumapit ka sa Diyos. Sige, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, nawala ko ito. Sige, matapang ka, Lord, nawala ko ang bagay na ito. Panginoon, nasira ko ang aking buhay dahil sa bagay na ito. Pero narito ako, Panginoon. Gusto kong hanapin ang sarili ko. Gusto kong hanapin ang dating ako, Panginoon. Yes. Sige, kausapin mo ang Diyos. Walang pumipigil sa'yo. Kung gusto mong lumuhod ka. Sige, kung yan, mas komportable ka, lumuhod ka, Lord. I want to restore my commitment. I want to restore my sense of holiness. Sa mga bisita namin, mahal kayo ng Panginoon. Gusto nang nakawin ng kaaway ang buhay ninyo. Gusto niya kayong mapahamak at dalhin sa impyerno. Pero napakinggan niyo ang pangangaral ng salita ng Diyos. He wants you to give your life to Him, to commit your lives to Him. May bagay niyo ang buhay niyo sa Kanya. Yes. Halabakataya sakaya rararabaha. Urobokotaya sikaya rararararabahaya. Yes. Halalabakataya sakaya rararabaha. Receive the Holy Ghost. Receive your anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Restore everything, O God. Restore everything. Restore everything, O God, na ninakaw ng kaaway sa buhay ng isang mananampalataya, sa giftings ng iglesyang ito na pinagnanakaw ng kaaway. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify your name, Jesus. Glorify your name, O Lord. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Kung nawawalan ka na ng kasiyahan, kasigasigan, mapid. Hallelujah, kagalakan sa paglilingkod mo sa Diyos. Lord, I want to recover it all. I want, hallelujah, Lord, I want it, Lord God. Give it back to me.
Sige, naunawaan mo kapatid sa Panginoon. Hindi na mahalaga kung anong nakaraan natin, kung anong pagkakamali natin. Hallelujah, na ito ang naging sanhi na nawala ang ating kasiyahan, nawala ang kasigasigan. Ang mahalaga lang ngayon, tumayo ka, tumindig ka, sabihin mo, Lord, nandito ako. Nandito ako, Panginoon, at gusto kong may balik lahat. Hallelujah. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. Yes, oh God. Halalabakataya sa karararara. Sige, hallelujah, hallelujah. Pakasiguraduhin natin na sa ating pagtayo, sa ating pagtindig, mula sa ating pagluhod at pagpapatira pa sa harapan ng Diyos. Hallelujah, maibalik natin ang ating kagisigasigan, ang pag-aalab ng ating paglilingkod, ang ating katapatan sa ating Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, O God. Lord, O God. Oh, alabakataya sa karararara. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Sa ating pagtayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is in this place. Pinalahanan ng bawat isa. In-encourage ang bawat isa. Pinalakas ang bawat isa. Remember the message. Whatever the enemy steal from you, you can recover that. You can recover that. At kung pangyayarihin ng Diyos, instantly, ibabalik lahat ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo manalangin, iwitingan natin, mga kapatid, ang sabing, Lord, I give myself to you. For all the time, you've been so true. Lord, I give myself to you. Lord, I give myself to you. Habang inaawit natin yan, For all the times you've been so true. awitin mo ito na mayroong I panata. wish that there be more May pangako ka I could do. sa sarili mo. I give myself to you. Lord, I give myself to you. For all the times you've been so true. I wish that there be more I could do. I give myself to you. Come on, Lord, I give. Lord, I give myself to you.
the times you've been so true. I wish that there be more I could do. I give myself to you. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran kita habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipamuhay ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating pagtatapos na pananalangin, mga kapatid, praise God, hinihiling ko kay Brother John Lloyd at Sister Daisy, mga kapatid, na pumunta dito, ipag-pray namin kayo.